Para manalo sa digmaan, kailangan ng militar ng mga general. Sila ang nagbabalak ng mga pag-atake, gumagawa ng mga diskarte, nagbibigay ng utos, at naglalaan ng mga yaman ng mabisa. Ginagamit nila ang buo nilang karanasan at kaalaman para pangunahan ang kanilang mga bansa tungo sa tagumpay. Ngunit mabilis nang nauubusan ng mga general ang Rusya dahil isa-isa silang inaalis ng Ukraine sa larangan ng labanan. Ang una ay napatumba ilang araw lang matapos magsimula ang digmaan, at ang pinakahuli ay napatumba ngayong simula ng buwan. Sa kabuuan, 16 na general ng Rusya ang napatay ng Ukraine sa buong panahon ng digmaan hanggang ngayon. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source, ang Ministry of Defense ng United Kingdom o Ministry of Defense na kamakailan lang ay naglabas ng isa sa kanilang regular na update sa X na nagdedetalye ng pinakabagong pagkatalo ng Rusya. Kinumpirma ng Ministry of Defense ng Rusya na si Major General Mikhail Gudkov ay napatay noong ika-2 ng Hulyo, 2025 sa Kursk Oblast sa kanlurang Rusya. Si Gudkov, na itinalaga bilang Deputy Commander-in-Chief ng Russian Navy noong ika-28 ng Marso 2025 ay napatay sa pag-atake ng Ukraine sa command post ng Rusya. Malamang na si Gudkov ay namumuno sa mga unit ng Marine Infantry na sumusubok magtatag ng buffer zone sa Ukrainian Oblast ng Sumy. Bumagal ang pagsulong ng Rusya sa Sumy dahil sa mga kontra-atake ng Ukraine at malalaking pagkalugi ng mga Ruso. Ipinanganak noong 1983 si Gudkov ay 42 taong gulang nang siya ay namatay matapos ialay ang buong buhay sa militar ng Rusya. Sumali siya sa Sandatahang Lakas noong 2000 at nag-aral sa Novosibirsk High Military Command School. Nagtapos noong 2005 at mabilis na umangat sa ranggo sa mga sumunod na taon. Naging commander siya ng 155 th Independent Marine Brigade ng Rusya at lumahok sa mga operasyon sa rehiyon ng North Caucasus at sa Syria bago ang pananakop sa Ukraine. Noong nagsimula ang pananakop, ipinagpatuloy ni Gudkov ang pagiging pinuno ng 155 na lumahok sa nabigong pagsalakay sa Kyiv, kabisera ng Ukraine, noong tagsibol ng 2022 at kalaunan ay nasangkot sa labanan sa Volhodar noong 2023 bago muling italaga sa Kursk noong 2024. Mahalaga ring tandaan na ang 155 2H ay inakusahan ng Ukraine ng mga krimen sa digmaan, kabilang ang pagpatay sa 9 na bihag ng digmaan na Ukrainyano. Sa kabila ng mga ulat ng ganitong krimen, sa pamumuno ni Gudkov, siya ay naging bayani ng Federasyon ng Rusya noong 2023, naging Major General noong 2024 at naging Deputy Commander-in-Chief noong Marso ng kasalukuyang taon. Sa madaling salita, inilagay siya bilang namumuno sa buong Naval Infantry ng hukbong dagat ng Rusya, kasama ang mga tropang pangbaybayin, misail at artillerya. Kaya't hawak niya ang napakahalaga at makapangyarihang posisyon bilang isa sa mga pangunahing komandante ng militar ng Rusya. Mismong si Pangulong Vladimir Putin ng Rusya ang pumuri kay Gudkov noong mas maaga ngayong taon. Noong siya ay na-promote noong Marso, sinabi ni Putin na sa ilalim ng pamumuno ni Gudkov, ang 155 Marine Brigade ay hindi lang naging elite na unit, kundi isa sa pinakamahusay ng Rusya. Sinabi rin ng pinuno ng Rusya ang kanyang kumpiyansa na gagamitin ni Gudkov ang kanyang kaalaman at karanasan para mapabuti ang kahusayan ng kanyang mga puwersa at pamahalaan ang isang buong reorganisasyon ng Russian Marine Corps. Ayon sa ulat, nagustuhan din umano ng mga tropa ang pamumuno ni Gudkov. Isang Russian war blogger na kilala bilang Robanov Light ang nagsabing mataas ang pagtingin ng kanyang mga tauhan kay General dahil sa epektibo nitong pamumuno at dahil isa siya sa iilang komander na nagsasabi ng totoo sa kanyang mga nakakataas, imbes na sabihin lang ang gusto nilang marinig. Kung totoo ang lahat ng mga pahayag na ito, mukhang napakahalagang general ni Gudkov para sa Russia, isang matatag at walang awang leader na matapang magsabi ng totoo. Pinagkakatiwala ang magreorganisa ng buong sangay ng militar at may dekada ng karanasan sa militar. Ang pagkamatay niya'y magdudulot ng malaking pagbabago sa militar ng Rusya na magtutulak kay Putin na muling pag-isipan ang kanyang mga taktika.
dahil kailangan na niyang humanap ng ibang tao na may katulad na kakayahan para pumalit sa posisyon ni Gudkov. At magiging mahirap iyon, na nagpapakita kung gaano kalaking panalo ito para sa Ukraine. Ayon sa tala ng Ministry of Defense Post, nangyari ang pagkamatay ni Gudkov noong Hulyo 2 nang matagumpay na tinamaan ng Ukraine ang isang command post ng Rusya sa rehiyon ng Kursk, mga 19 na milya mula sa linya ng labanan. Ayon sa isang lokal na balitang Ruso, hindi bababa sa 4 na misil ang pinaputok sa command post. Ayon sa mga posts sa social media, hindi bababa sa 10 sundalo kasama ang general ang napatay. Mabilis ding kumalat ang mga chismis sa mga Russian Telegram channel na nagsasabing maaaring ibinahagi ng isang espiya ang lokasyon ng base sa mga Ukrainians. Natuklasan matapos tumawag ang mga marinong nakaistasyon doon sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Nalaman ito ng Ukraine forces at ginamit ang pagkakataon. Tinira nila sa tamang oras para mawala ang isang makapangyarihang manlalaro sa makinarya ng digmaan ng Russia. At si Gudkov ay hindi lang ang tanging general ng Russia na matagumpay na naalis ng Ukraine mula sa labanan. Ayon sa tala ng Ministry of Defense Post, si Gudkov umano ang pangalawang mataas na general ng Russia na napatay ngayong 2025. Ito ang ikalima general na napatay sa nakalipas na 12 buwan at ika-16 general ng Russia na napatay mula nang ilunsad nito ang iligal at malawakang pananakop sa Ukraine noong 2022. 16 na general, napakalaking bilang ng mga mataas na opisyal na mawala sa loob lamang ng ilang taon. At ipinapakita nito kung gaano kaepektibo ang Ukraine sa paggamit ng mga kasangkapan nito para mangalap ng impormasyon. Alamin kung saan naroroon ang mga commander na ito at tama ang tiyempo ng pag-atake sa tamang lugar para mapatumba sila. Bukod pa rito, posible na ang mga numero ng Ministry of Defense ay luma na o hindi na napapanahon. Dahil sa mismong araw na napatay si Gudkov, lumabas din ang mga ulat tungkol sa pagkamatay ng 2 pang general ng Russia, sina Alexei Konkov at Ilda Akhmirov. Ang pagkamatay ni Konkov ang marahil pinakanakakagulat sa tatlo dahil siya ay napatay mismo sa puso ng kabisera ng Russia sa Moscow. Malayo sa mga frontline o pinagtatalo ng teritoryo, inisip niyang ligtas siya habang ginagawa ang kanyang mga gawain. Bilang pinuno ng Federal Security Service ika-5 service ng Russia, isang posisyong itinalaga sa kanya noong tag-init ng 2024. Bago iyon, siya ang naging deputy head ng Counterintelligence Service ng Federal Security Service. Sinasabing sangkot siya sa matagumpay na pagpapalitan ng mga bilanggong politikal sa pagitan ng United States at Germany. Ngunit tulad ng pinatutunayan ng pag-ataking ito na wala talagang ligtas na lugar sa Ukraine ngayon, ganoon din ang masasabi para sa Russia. Kahit sa mismong kabisera nito, ang tahanan ng Kremlin at Red Square, maaaring mawalan ng buhay ang mga nangungunang opisyal militar tulad ni Konkov. Ang pinuno ng Federal Security Service ay napatay sa tinawag ng Moscow na isang planadong asasinasyon nang sumabog ang isang malakas na bomba sa kotse sa gitna ng lungsod. Agad na lumabas ang mga video na nagpapakita ng mga labi ng kotse na tinutukoy. Mukhang lahat ng bintana at windshield ay sumabog palabas habang may usok na lumalabas mula sa ilalim ng hood. Hindi pa talaga kinumpirma o itinanggi ng Ukraine ang responsibilidad sa pagkamatay ni Konkov. Pero mabilis na itinuro ng Kremlin ang sisi. Sinisi ng Russian State's media ang mga banyagang intelligence network sa pagplano ng asasinasyon at may mga spekulasyon na nagsasabing sangkot ang Ukraine. Sinimulan na ng Federal Security Service ang malawakang investigasyon at nangangakong mabilis na gaganti. Ang isa pang malaking pagkawala ng Russia na naiulat ngayong buwan ay si Ildar Akhmarov, isang Vice Admiral na nagsilbing Chief of Staff at unang Deputy Commander ng Black Sea Fleet ng Russia. Hindi pa lubusang nakumpirma ang kanyang pagkamatay dahil may magkakaibang ulat mula sa panig ng Russia at Ukraine. Ngunit ayon sa ilang source, namatay siya dahil sa espesyal na operasyon ng Ukraine. Habang nananatiling hindi tiyak ang kapalaran ni Akhmarov, kakaunti ang pagdududa na maraming ibang general na ang napatumba ng Ukraine sa takbo ng digmaan hanggang ngayon. Ang una ay nangyari ilang araw mula nang magsimula ang labanan. Noong Pebrero 28, 2022, pinatay ng isang Ukrainian sniper si Major General Andrei Sukhovetsky, Deputy Commander ng ika-41, pinagsamang sandatahang hukbo. Napilitan mismo si Putin na kumpirmahin ang balita.
na naging maagang palatandaan ng kahangahangang paglaban ng Ukraine sa pananakop ng Russia. Noon, maraming sundalong Ruso ang naniniwala na madaling masakop ang Ukraine sa ilang araw sa pamamagitan lang ng pagmamarcha ng kanilang hukbo papuntang Kiev. Subalit mabilis na pinatunayan ng Ukraine na mali sila. Makalipas ang ilang buwan, napatay nila ang isa pang mataas na opisyal ng Russia. Sa pagkakataong ito, si Vladimir Frolov naman, isang Major General na nagsilbing Deputy Commander ng Wolof Guards Combined Arms Army. Walang detalye tungkol sa kung paano siya namatay, pero kinumpirma ito ng mga balitang Ruso. At ilan sa kanila ang nagsabing namatay siya bilang isang bayani. Sa parehong buwan na iyon, inangkin ng Ukraine na napatay nila si Major General Andrei Simonov, ang hepe ng Electronic Warfare Troops. Ngunit hindi pa ito kinukumpirma o itinatanggi ng Russia. Noong 2022, sumunod pa ang pagkamatay ng iba pang mga general, kabilang si Major General Kanamat Botashev, na umano'y nagsilbing mercenary pilot ng kilalang Wagner Group. Isang Stinger missile ang nagpabagasak sa isang Su-25 fighter jet, at si Lieutenant General Roman Kutasov, commander ng unang Army Corps ng Donetsk People's Republic People's Militia, ay napatay sa matinding labanan sa rehiyon ng Luhansk. Noong 2023, 3 pang general ng Russia ang kumpirmadong namatay. Una ay si Sergei Goryachov, Chief of Staff ng 35 TH Combined Arms Army na napatay sa isang missile strike sa sinakop na Zaporizhia Oblast habang isinasagawa ng Ukraine ang kanilang kontraopensiba at nakikipaglaban ang mga puwersa ng Ukrainian upang mabawi ang mga nawalang teritoryo. Sunod naman ay si Lieutenant General Oleg Sokov, Deputy Commander ng Southern Military District, na kinumpirmang namatay noong 11 Hulyo 2023 matapos ang isa pang Ukrainian missile strike sa Zaporizhia. Isa siya sa mga opisyal na may pinakamataas na ranggo at pinakamaraming karanasan na namatay sa digmaan sa panahong iyon. Si Major General Vladimir Zabudarsky, Deputy Commander ng 14 TH Army Corps, ang ikatlong general na nasawi. Ayon sa hindi pa kumpirmadong ulat, minaneho niya ang nasamsam na sasakyan ng Ukrainian papasok sa minefield, na ikinamatay niya at ng 3 sundalong Ruso na kasama niya. Noong 2024 napatumba ng Ukraine ang ilan pang pinakabeteranong opisyal militar ng Russia. Si Lieutenant General Alexander Tatarenko umano ang unang napatay, bagamat hindi pa rin ito kinukumpirma o itinatanggi ng Russia. Ayon sa mga ulat mula sa medyang Ukrainian, napatay siya sa isang missile strike sa Belbek Air Base sa Crimea noong huling bahagi ng Enero 2024. Bagamat hindi pa opisyal na inaamin ng Russia ang pagkamatay ni Tatarenko, kinumpirma naman nito ang pagkakapatay kay Major General Pavel Klimenko, commander ng ika-5 Hiwa-Hiwalay na Motor Rifle Brigade. Noong Nobyembre 2024 napatay si Klimenko ng isang kamikaze drone at malamang na kahit ilang sundalong Ruso ay palihim na nagdiwang sa kanyang pagkamatay dahil kilala siya sa napakasamang reputasyon. Habang siya ay nabubuhay pa, lumabas ang mga ulat na lumikha siya ng isang uri ng kampo ng pagpapahirap sa sinakop na Donetsk, kung saan pinahirapan ang mga sundalong Ruso upang sapilitang ipasuko ang kanilang sweldo at iba pang pera sa kanilang mga komandante. Nang inihayag ang pagkamatay ni Putin, iba't ibang kamag-anak ng mga namatay na sundalong Ruso ay nag-iwan ng mga komento sa social media, ibinabahagi ang mga kwento ng takot sa mga pinagdaanan ng kanilang mga mahal sa buhay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagkatapos ni Klimenko ay sumunod si Teniente General Igor Kirillov, punong tagapamahala ng mga tropang nuclear, biological, chemical protection ng Russia. Pinatay siya sa Moscow gamit ang isang bomba na itinago sa loob ng isang electric scooter. Tulad ni Klimenko, masama rin ang reputasyon ni Kirillov at inakusahan siya ng Ukraine na nag-utos ng paggamit ng mga chemical na sandata laban sa mga tropang Ukrainian. Ayon din sa kagawaran ng Estado ng United States, inaprubahan umano ni Kirillov ang paggamit ng isang chemical na sumasakal na tinatawag na chloropicrin, pati na rin ang tear gas at mga binagong granada na may mga ipinagbabawal na chemical na nakakairita. Ang huling kumpirmadong general na napatay noong 2024 ay si Major General Konstantin Shmeshko, Deputy Chief ng Russia Engineer Troops. Isang eksperto sa pag-aalis ng mga mina na napatay si Shmeshko sa isang hindi natukoy na lokasyon dahil sa atake ng Ukrainian HIMARS. Noong 2025 kumpirmadong namatay si Gudkov at naiulat din ang pagkamatay ni na Akhmarov at Komkov
Nawalan din ang Russia. Si Lieutenant General Yaroslav Moshkalik, Deputy Chief ng Main Operators Directorate ng Russian Armed Forces General Staff, 58 taong gulang. Nang mamatay si Moshkalik, halos buong buhay niya ay inilaan sa militar at malaki ang naging papel niya sa mga estratehikong operasyon sa Ukraine. Pinatay siya noong Abril 25 sa isang suburb ng Moscow nang sumabog ang isang improvised explosive device na itinanim sa isang nakaparadang sasakyan. Ayon sa ulat, napakalakas ng pagsabog kaya nabasag ang mga bintana ng mga kalapit na gusali. Kinabukasan, inihayag ng Russian Federal Security Service na inaresto nila ang isang mamamayang Ruso na dating nanirahan sa Ukraine. Umano'y inamin nitong tumanggap siya ng 18,000 para magtanim ng bomba. Sa pamamagitan ng mga tumpak na missile strike, maingat na planadong asasinasyon at minsan ay kaunting swerte rin. Napatumba ng Ukraine ang bawat isa sa mga general na ito na nagdulot ng matinding dagok sa pamunuan, intelihensya at autoridad ng militar ng Russia. Narito ang kahalagahan nito sa mas malawak na konteksto ng digmaan. Napakahalaga ng mga general sa anumang militar dahil sa maraming dahilan. Tulad ng nabanggit sa simula ng bidyong ito, sila ang gumagawa ng malalaking estratehikong desisyon, nagbibigay ng mahahalagang utos, nangangasiwa ng opensiba, at nakakaimpluwensya sa kwento at kinalabasan ng digmaan. Maraming halimbawa sa kasaysayan kung paano ang mga mahuhusay na general ay gumawa ng tamang mga desisyon upang gabayan ang kanilang panig sa mga kahangahangang tagumpay. Kahit sa tila imposibleng mga sitwasyon, kinakailangan ng napakalaking pagsasanay, kasanayan, at aktwal na karanasan sa militar upang maabot ang ranggo ng general. Umaasa ang mga hukbo sa mga taong ito bilang simbolo ng autoridad, inspirasyon sa mga sundalo, at pinuno sa laban. Kapag namatay ang isang general, maaari itong magdulot ng matinding pagkabigla sa buong sandatahang lakas. Tulad ng ipinaliwanag sa orihinal na Ministry of Defense Exposed, ang pagkawala ng napakaraming mataas na opisyal ay malamang na nagdulot ng paghina ng pamumuno at kontrol sa ilang bahagi ng sandatahang lakas ng Russia. Ito ang posibleng naging sanhi ng mga taktikal at operasyonal na kahirapan ng Russia sa panahon ng labanan. Sa madaling sabi, ang pagpanaw ng mga general ay kadalasang nagdudulot ng malaking kaguluhan. Kaya naman sila ay itinuturing na napakahalagang mga target at kadalasan ay naglalaan ng kanilang oras sa mga ligtas na lugar, malayo sa unahan ng labanan. Pero gaya ng ipinakita ng Ukraine, kahit ang mga general ng Russia ay naglalakad sa mga kalsada ng Moscow, hindi pa rin sila ganap na ligtas. Maaaring umatake ang mga mamamaslang anumang oras, saan mang lugar, at habang mas maraming general ang natatanggal ng Ukraine, mas lalaganap ang takot at pagdududa sa mga natitirang buhay. Marami na ang nagmamasid sa kanilang likuran, laging nag-iingat tuwing lalabas sa kalsada o sasakay ng sasakyan. Palaging nagtataka kung ang susunod na araw na ba ang kanilang huli. Bukod pa rito, wala namang walang katapusang supply ng mga opisyal ang Rusya na tunay na may kakayahang pumalit at umangat sa mga posisyon ng general. Gaya ng nabanggit, bihira lang ang ganitong uri ng mga lider at kadalasan ay napatunayan na ang kanilang sarili sa mahabang karera sa militar. Ang pagiging general ay nangangailangan ng natatanging uri ng tao na may kakaibang kombinasyon ng pamumuno, autoridad, at bigat ng personalidad. Habang dumadami ang mga taong nawawala sa Russia, mas mahihirapan silang makahanap ng kapalit. Sa ngayon, napilitan na ang Russia na magmadaling mag-promote ng mga mas mababang ranggo ng opisyal para punan ang mga puwang na iniwan ng mga namatay na general na nagpapahina sa katatagan at katibayan ng militar ng bansa. Maaari rin itong makaapekto sa moral at paniniwala. Nagdudulot ito ng iba't ibang operational na hamon para sa Russia, lalo na kapag namamatay ang mga nangungunang general nito. Maaaring ang mga general na iyon ay nasa kalagitnaan ng mahahalagang proyekto ng pagbabago o reorganisasyon, halimbawa, o kaya ay abala sa paghahanda ng mga plano sa labanan para sa paparating na opensiba. Kapag namatay sila at kailangang mag-promote ng mga bagong tao, lahat ay nade-delay at nagkakagulo. Tumatagal bago makasabay at makapag-adjust ang mga bagong tao sa kanilang mga posisyon, malaman kung ano ang dapat gawin at ipagpatuloy ang naiwan ng mga dating general. Sa panig ng mga Ukranyano, bawat matagumpay na pag-atake sa isang general ng Rusya ay isang malaking tagumpay. Nagpapadala ito ng alon ng inspirasyon at motibasyon sa mga tauhan ng militar ng bansa at maging sa mga sibilyan. Alam at nauunawaan nila
kung gaano kahalaga ang mga taong ito at kung gaano kalaking dagok sa Kremlin ang kanilang pagkamatay. Ang matagumpay na mga pag-atake at asasinasyon ay nagsisilbing patunay sa kahanga-hangang lakas ng militar at intelihensya ng Ukraine dahil kilalang mahirap na targetin ang mga general. Kadalasan, lubhang lihim ang kanilang mga galaw at iskediul at limitado ang impormasyon tungkol sa kanilang lokasyon at destinasyon. Kinailangan ng Ukraine na paghirapang malaman ang tamang lokasyon at oras para sa mga pag-ataking ito. Ngunit paulit-ulit nilang nagawa ang kahanga-hangang gawain mula sa simula ng digmaan hanggang sa mga nagdaang linggo at buwan. Hindi pa sila tapos. Habang nagtatagal ang digmaang ito, lalo pang dadami ang mga general ng Russia na magiging target. Ito ay simpleng usapin lang kung saan, kailan, at sino ang susunod na pipiliin ng Ukraine na atakihin. Alamin pa ang tagumpay ng Ukraine sa aming video tungkol sa pagkuha ng bansa ng makabagong makinang pumapatay ng drone. Tuklasin kung paano pinapalakas ng Estonia ang kanilang depensa sa hangganan bilang paghahanda sa posibleng digmaan laban sa Russia. Sa huli, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa karagdagang makabuluhang balita araw-araw tungkol sa digmaan sa Ukraine at iba pang mga labanan sa mundo.